Hello sa inyong lahat. Bala ko din sanang magkwento sa inyo patungkol sa naging karanasan ng aking ina. Siya nga pala, tawagin ninyo ako sa pangalang Wendy. At ang aking ina naman ay itago na lamang natin sa pangalang Laura. Noong mga panahong mangyari ito, dalaga pa lamang yung nanay ko at nakatira sa isang liblib na baryo rito sa probinsya ng Iloilo. Panahon ng tag-init noong maranasan niya ito dahil walang gaanong tubig sa kanilang balon at paswerte lamang kung makakapuno ng 2 balde. Napagpasya nilang pumunta na lamang sa malaking ilog na nasa kabilang baryo. Mga 2 kilometro lamang yung kanilang lalakarin upang makarating doon. Umiigib sila doon tuwing umaga, pati na rin kung hapon, para may magamit sila sa pagluluto at iba pang mga gawain. Paminsan-minsan naman, lalo na kapag alam nilang walang gaanong tao sa may ilog, doon din nila napagpasyang maglaba. Itong karanasan niya ay naikwento nga niya sa akin noong minsang tumungo raw sila sa ilog ng madaling araw. Napakarami na raw kasi ng mga labahin nila at mag-iisang linggo na rin na hindi sila nakapaglaba. Hindi nila sigurado kung may tao ba roon o wala, kaya't minabuti nilang bago mag 4:00 ng madaling araw ay pumunta na nga sila roon. Siya nga pala, kasama niya rito yung kanyang nakababatang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Mina. Dahil madaling araw nga, ay natatakot daw sana sila. Sinubukan nilang kumbinsihin ng kanilang ama na samahan sila. Pero tumanggi daw ito dahil may trabaho pa siya kinabukasan. Si Lola naman noon ay wala sa kanilang bahay dahil nagtatrabaho ito bilang katulong sa isang mayamang pamilya sa kanilang bayan. Dahil dito, ay sila na lamang yung gumagawa ng gawain niya kahit pa na alam nilang mahihirapan sila. Dahil 2 nga lang sila na pupunta sa ilog, minabuti nilang magdala ng itak. Kahit kasi madaling araw na iyon, alam nilang posible pa ring merong humarang sa kanila. Kanya-kanya nga sila ng dala ng sako na merong lamang labahin. Si nanay naman noon ay siyang may hawak ng itak nila. Habang naglalakad silang dalawa, ay panay nga yung kanilang pagkukwentuhan. Sinadya nila yon dahil natatakot sila sa mga tunog ng kulisap sa kanilang dinadaanan. Lalo pa silang kinakabahan dahil yun nga yung parte na maraming mga kawayang madadaanan. At sinasabi nga ng iilan na may mga nagpapakitang nilalang doon. Pigil hininga na lang sila noon habang naglalakad. At nakahinga lang sila ng maluwag noong makalagpas na nga sila doon sa parting yon. Noong nakakalahati na nga nilang kanilang lalakarin, doon nga sila nakaramdam ng kaba. Pakiramdam daw kasi nila ay may humihila sa mga buhok nila sa batok. Parang lumalaki din daw yung kanilang ulo. At parang nakalutang sila habang naglalakad. Pinilit nilang wag nang intindihin yon, pero napatitig sila sa isa't isa. Nang bigla nga silang makarinig ng mahinang paghuni ng tiktik na parang nakasunod lamang sa kanila. Agad namang nagtanong yung nakababatang kapatid niya kung ano nga ba iyon. Pero yung tanging sabi lamang ng aking ina, o baka kung anong hayop lamang sa paligid. Napatango na lang daw noon yung tiyahin ko at mas nauna na ngang maglakad. Lingid sa kalaman ng aking tita, walang paglagyan rin yung takot ng nanay ko noon. Alam kasi niya na kung ano man yung kanilang narinig, ay kinakailangan niyang lakasan yung kanyang loob para sa kanyang kapatid. Nang sa gayon, ay makarating nga sila sa may ilog at makapaglaba. Nang malapit na nga sila sa may ilog ay saglit silang natigilan. Pinakiramdaman daw nila kung meron bang nag-iingay sa may tubig, dahil kung meron man ay paniguradong meron ngang nauna sa kanila. Makalipas pa yung ilang sandali, napagtanto nilang walang ibang tao sa ilog. Dahil doon ay dire-diretso nga sila sa kanilang paglalakad. Pagdating nila sa ilog,
Nagpalinga-linga muna sila at wala ngang ibang tao roon. Kaya't nagpasya nga silang tumungo doon sa isang bahagi ng ilog na hindi gaanong malalim at sakto lang upang makasalok sila ng tubig. Nasa kalagitnaan nga sila ng kanilang paglalakad nang biglaan silang nakaamoy ng napakabaho. Ayon pa kay nanay, parang dumiraw yun ng baboy. Saglit pa siyang natigilan at inisip kung may mga nagbababuyan ba malapit sa ilog na yon. Ngunit nang maalala niyang ipinagbabawal na pala ng kapitan sa kanilang baryo yung ganong sistema, nabatid niyang wala. Napatanong pa siya sa kanyang nakababatang kapatid kung may naaamoy rin ba siyang mabaho. At agara naman daw na napatango yung tita ko at sinabi na kanina pa nga rin niya naaamoy. Dahil hindi nila alam kung ano nga bang dahilan ng naturang amoy, hindi na lang daw nila pinansin. Tinakpan na lamang nila yung kanilang bibig. At pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad doon papunta sa bahagi kung saan nga sila maglalaba. Lalapit na sana silang magkapatid doon, ngunit may napansin silang nakaupo roon na animoy umiinom. Hindi nga lang sila sigurado kung talagang umiinom ba yon o baka merong ibang ginagawa. At nung maisip nila na baka dumudumi pala yung taong yon, agad nga silang natigilan ng husto at pinakiramdaman ang naturang tao. Hindi pa naman sila nakaramdam ng takot noon at tanging hiya lamang yung kanilang nararamdaman dahil nga sa isipin na baka merong dumudumi roon. Pero nang makita nilang tumingala nga yung tao at marinig nilang parang may kung anong inuusal ito na hindi naman nila maintindihan, doon na nga sila tuluyang natakot. Sisigaw pa sana noon si tita para tawagin yung pansin ng naturang tao. Pero kaagad siyang pinigilan ng nanay ko at binulungan. Sinabi nito na matyaga na muna nila yung taong yon. Kung ano ba talaga yung ginagawa nito doon sa may tabing ilog. Walang ano-ano, nakita nilang unti-unting dumipa yung naturang tao. At bahagyang nakatalong ko na parang bumubuelo sa paglundag o paglipad. Parehong nanginginig na nga noon yung nanay ko at yung tita ko dahil sa kanilang nakikita. Kahit kasi may puno sa pangpang ng naturang ilog, natatamaan pa rin daw ng liwanag ng buwan ang bahagi kung saan nga sila dapat maglalaba. At makalipas pa nga yung ilang saglit, napansin nilang nababalot na nga ng balahibo yung naturang tao. Medyo naging mahaba na rin yung kanyang mga braso at pinte na parang nag-iiba raw talaga ng anyo. Hanggang sa mga panahong yon, patuloy pa rin itong umuusal ng hindi maunawa ang lingwahe. Parehong napatulala na lamang yung aking inatsahin nang makita nilang lumundag ng may kataasan yung naturang nilalang. Para silang naging bato sa kanilang kinatatayuan at hindi daw nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Hindi rin kasi nila alam kung ano nga ba yung kanilang nakita. Dahil sa matinding takot nilang dalawa, napatakbo na nga sila pabalik sa kanilang dinaanan at iniwan yung kanilang mga labahin. Walang paglagyan yung takot na nararamdaman ni nanay at tita ng mga sandaling yon. Habang tumatakbo naman sila pabalik sa kanilang dinaanan, doon ay pumasok nga yung ideya sa isipan ng aking ina na marahil ay aswang yung kanilang nakita. Kinontra pa siya ng kanyang kapatid dahil wala na raw aswang sa mga ganong panahon. Pero nanindigan nga siya sa kanyang sinabi. Ipinagpatuloy nilang kanilang pagtakbo hanggang nakaalis na nga sila sa pangpang ng naturang ilog. Wala silang pakialam kung ano nga bang mangyayari sa kanilang labahin. Dahil ang tanging iniisip daw nila noon ay ang kanilang kaligtasan. Hindi pa rin sila tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating nga sila sa bahaging kapatagan. Hindi rin nila magawang makasigaw dahil alam nilang walang makakarinig sa kanila. At dahil doon, binilisan na lamang nila yung kanilang pagtakbo. At ganoon na lang yung gulat ng nanay ko nang biglaan siyang madapa
At muntikan pa nga raw siyang masugatan sa itak na nahugot na sa may taluban. Mabuti na nga lang daw at hindi yun nangyari. Madali siyang bumangon sa tulong ng kanyang kapatid at nang muli silang tatakbo na sana, nagulat sila dahil ang mabalahibong tao na kanilang nakita ay naroroon din sa kapatagan at parang inaabangan na raw sila. Lalo lamang silang natakot noon at hindi nila alam kung saan na nga ba sila pupunta. Pero ng mga panahong yon, nilakasan nga ng aking ina ang kanyang loob at tinawakan ng mahigpit yung kanyang itak. Hindi niya alam kung susugurin ba sila ng nilalang. Subalit para makasiguro raw, ay hinawakan niya ng mahigpit yung itak at inihanda yung kanyang sarili kung ano mang gagawin ng aswang na iyon. Tinititigan daw sila ng mabalasik ng nilalang. Puno ng balahibo yung buong katawan nito, kaya hindi nga nila ito makilala kung sino. Inaasahan nila na susugurin nga sila nito. Ngunit sa halip na gawin yon, yung kung ano mang naisip nila, biglaan daw na tumalikod yung nilalang at gumalaw raw na parang hayop. Inakala rin nilang dalawa na umalis na yon, pero nagulat sila nang makarinig sila ng pag-angil sa may bandang likuran nila. Dahil doon, nagsiksikan daw silang dalawa at sabay na napaiyak dahil sa matinding takot. Kahit panahawak ng aking ina yung kanyang itak, tila naduwag na rin daw siya nang makita yung matutulis na pangil ng nilalang at ang paglalaway nito na parang sabik na sabik. Habang umiiyak silang dalawa at tinatawag nila yung pangalan ng kanilang ama, ay marahan din daw na lumalapit sa kanila noon yung aswang na dinig pa nga nilang nag-aangil. Ninais nilang tumakbo sana ulit, pero dahil sa matinding takot, nangatog yung kanilang tuhod at tuluyang nanlambot. Dahil dito, hindi sila nakagalaw sa kanilang pwesto at nanatili silang nakatitig sa nilalang na ilang hakbang lamang yung layo sa kanila. Susunggaban na sana silang dalawa ng aswang na iyon, pero nakarinig sila ng malakas na pagmumura mula sa hindi kalayuan. Ibinaling nila ang kanilang pansin doon at nakita nila yung kanilang ama na patakbong lumalapit sa kanilang kinaroroonan. May dala itong baril at tinututok daw nito sa nilalang. Mura daw ito ng mura at sinasabing lubayan nga nito yung kanyang mga anak. Agad namang napalingon kay Lolo yung aswang at pagkatapos ay muli raw itong umangil. Ngunit nang makita siguro nito na may hawak na baril si Lolo, ay parang natakot din daw yon. Hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang binabala kina nanay at sa halip ay nagsimula raw itong humakbang ng paatras. Subalit bago pa man yun tuluyang makalayo, sinabihan na nga ni Lolo sila nanay na tumakbo na ng papalapit sa kanya. Agad namang napayakap yung dalawa sa kanya na noon ay walang tigil na raw sa kanilang pag-iyak. Noong mga panahong yon, walang pagdadalawang isip na pinagbabaril ni Lolo ang aswang na yon. At tinamaan daw ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero dahil nakayakap si nanay sa kanya, itinigil na nga niya yung pagbaril doon at itinoon niya yung kanyang pansin sa kanyang dalawang anak. Pinatahan daw niya yung mga ito at sinabihang wala nang mangyayaring masama sa kanila dahil naroroon na nga siya. Muli pa sana niyang babarilin yung aswang nung kumalma na sila nanay. Ngunit laking gulat niya dahil napakabilis daw ng galaw ng aswang. Kahit nagtamo na nga yun ng mga sugat, nagawa pa rin daw nitong makatakas. Susundan pa nga sana ni Lolo yung dugo ng aswang para matuntun kung sino ba talaga yon. Pero mas naging matimbang daw sa kanya ng mga sandaling yon si nanay at tita. Nang tuluyan na ngang tumahan yung dalawa, sinamahan na sila ni Lolo sa pagbalik sa mailog. Napailing na lamang si Lolo noon dahil sa ikwinento sa kanya ni nanay habang pabalik sila sa ilog. Sinabi rin noon ni Lolo na marahil daw
ay nagiging aswang lang daw yung naturang nilalang dahil sa orasyon o ritual. Kaya kahit na ganoong oras na, ay nagawa pa rin daw nitong magpalit ng kanyang anyo. At siguro pangaraw, ay wala namang intensyon ng una yung aswang na saktan si nanay. Subalit dahil nakita nga sila nito, doon ay nagbago na nga yung isip nito. Ayon pa sa salaysay ni Lolo, nakukonsensya raw siya dahil hindi nga niya sinamahan si nanay patungo doon sa ilog. Lalo pa at mabigat daw yung kanilang dala na mga labahin. Hinayaan na lang daw niya iyon dahil akala niya ay wala namang mangyayaring masama sa kanila. Pero kinakabahan daw siya noong nasa bahay siya at bigla raw siyang kinutuban ng masama. Na baka meron ngang hindi magandang mangyari kina nanay. At dahil doon, kinuha niya yung kanyang baril at pagkatapos ay nagmadali ng sundan yung dalawa. Ganoon na lamang yung pagpapasalamat ni nanay noon. Dahil kung hindi nga ito dumating, marahil ay tuluyan daw silang nabiktima ng aswang na iyon. Magmula noon, tuwing maglalabas sila sa ilog ng madaling araw, sinasamahan na nga sila ng kanilang ama para makasigurong walang mangyayaring masama sa kanila. Hindi na rin daw naman naulit pa yung ganong karanasan. Kaya naisip nilang baka nagkataon lamang yon. Pero hanggang ngayon, na matanda na nga yung nanay ko, ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang karanasan nilang yon. Nagkaroon na nga raw siya ng takot sa pagpunta sa mga ilog tuwing madaling araw. Simula nang mangyari yon. Kahit kasama pa nga nila yung kanilang ama ay hindi pa rin daw mawala yung kaba nito. Pero hindi na rin naman naulit, kaya't laking pasalamat na lang po nila. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat din sa inyong lahat. Paalam.